ano ni Duterte. Bakit po? Ha? Bakit po? Kasi si Duterte marami naman po nagawa eh. Kaya mas maganda kasi si Duterte matapang. Kahit na dahil yung ibang mga drug addict takot sa kanya. Kaya yun ang kagandahan sa kanya. Yung sana ano yan, ang tawag dito, magsilbing paalaala ngayong papalapit ang 2025 election. Ano ba ang mga dahilan kung bakit mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Latest interview nitong si George Garcia dito kay Manong Ted Filon. Makikibalita ho tayo kung kumusta na ba ang ginagawang paghahanda ng COMELEC sa papalapit na 2025 midterm election. Sa Lunes na ho yan ang ating mga kandidato. Heto ho. Picturean nyo na ho ang mga pangalan, yung ating listahan, yung ating 10 kandidato. At kung gusto nyo pang magdagdag dyan, nasa sa inyo na ho yan. Pero tayo ho talaga, itong 10 lang na to ang ating ipoboto. At focus lang ho tayo dito sa Duterte, sa mga kandidato nito, si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin ho sa video na to, pag-uusapan ho natin itong survey na kinandak, itong kalye survey ng balita, pulso ng masa. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Umpisahan ho natin ang ating video dito sa ginawang kalye survey ng balita. Panoorin ho na to. Yung mga sinasabi, wala namang iba eh. Ay, kaya ano po? Sa alyansa parang wala naman nangyayari. Sa independent na nasa mga. Naku po. Kabalita ho Ilang tayo. araw bago ang 2025 national and local elections, nag-ikot ang balita team upang magtanong sa ilang botante kung kanino nila itataya ang kanilang boto sa mga senador sa ilalim ng alyansa para sa Bagong Pilipinas, PDP Laban at maging ang independent candidates. Ay, kaya ano po? Yung PDP. Duterte pa rin. Bakit po kaya? Kasi nakita ko naman kung paano Duterte pa rin ho mga kababayan. Kitang-kita naman ho talaga yung mga nagawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Duterte pa rin ho, Duterte. Malapit na lang ho. Pagkatapos ng bukas, yun na ho. Umpisa na bakbakan, ika nga. Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa pangangampanya sa mga kandidato nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. kalakaran ni Duterte. Sabi ko, mga susunod sa kanya, sigurado naman. Yung ginawa ni Duterte, susundan yung ginawa ni Duterte. Kung boboto man ako, okay din. Kaso lang kung sa akin lang naman, parang ayoko na eh. Kasi pare-pareho naman ang mga sinasabi, wala namang iba eh. Yan ho ang yung kawalang pag-asa ng ating mga kababayan dahil dito sa bulok na sistema na kung saan paikot-ikot na lang ho nangyayari sa ating bansa. No, hangga't hindi ho nabago talaga itong bulok na sistema na to, huwag ho kayong umasa na magkaroon ng totoong pagbabago dito sa bansa na to. Sistema ho talaga. Yang pagtakbo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, sinubukan ho niya. Kaso ayaw niya lang sa kanyang termino na talagang mababaran yan yung issue ng charter change na yan. Di ba? Sinubukan ho nila yan. Tinanong ho nila ang ating mga kababayan dahil nga naman hindi educated ang mga Pilipino, karamihan sa ating mga kababayan, hindi nga ho alam kung anong ibig sabihin ng charter change. Hindi ho nila alam. Hindi ho nila alam. Karamihan sa ating mga kababayan, hindi ho nila alam. Hindi naman siya minamalito natin Hindi ho nila alam kung paano gumagana ang pamahalaan. Sa ngayon ng pamahalaan, hindi ho nila alam. Karamihan sa ating mga kababayan, alam lang ho nila, kada 3 taon, magpapalit ng senador, magpapalit ng mga mayor. Kada 6 na taon, magpapalit ng presidente at vice-presidente. Pagkatapos ho nun, wala na. Yun lang ho. Hanggat hindi na-educate ang ating mga kababayan, kung ano nga ba yung paano tumatakbo ang ating bansa at maintindihan nila na itong kasalukuyang sistema na ating kinakapalooban, matagal na, 30 taon na tayong binibigo. Mahirap ho talaga. Marami na hong sumubok. Pero kung ang dahilan ng pag-charter change natin, ika nga, sa kadahilan ng mapahaba ang termino ng mga nanunungkulan, talagang hindi ho pwede yan.
Yung kagaya nung ginawa nitong si Tambaluslos, yung People's Initiative, talagang pinipwersa ho na baguhin, amendahan ang ating saligang batas. Talagang ano ho yan, hindi ho tayo sang-ayon dyan. Kung magkakaroon man tayo ng pagbabago dito sa ating saligang batas, dapat ang dahilan hindi sa kung ano pa mang interes ng mga politiko. Ang dahilan para talagang mapabuti ang kalagayan ng mga mahihirap na Pilipino. Kasi ano ho pagka inumpisahan ng kinalkal yan, talagang naglulundagan yung mga walang hiya dyan sa House of Representatives at dyan sa Senado. Kanya-kanyang interes na ang tinutulak nila. Kung gusto nyo ho talaga, sa totoo lang ito talaga kung halimbawa si VP Sara Presidente, nandyan si Senator Robin Padilla sa Senado, tapos nandito itong 10 kandidato na to. Sa tingin ho natin, kung hindi lang ho tayo sumablay noong 2022, ngayong mga panahon na to talagang tinatrabaho na yan kung ano yung mga dapat baguhin dito sa 1987 Constitution, no? Kung ano yung mga dapat amendahan dito sa saligang batas na to. Kaso ngayon doon sa huling attempt nila na actually di pa tapos yan talagang kumbaga nakaano lang yan naglay low lang yung na yan yung People's Initiative na yan. Pero yung tangka na baguhin ang ating saligang batas para mapahaba ang termino o para mahigpitan ang hawak nitong mga politiko na to sa kapangyarihan, hindi pa ho yan tapos. Meron pa ho silang 3 taon, especially itong si Tambaluslos. Talaga na mga ano ho siya pinipilit ho talaga niya brute force na nga hindi nakuha sa People's Initiative, ayaw nyo mag-People's Initiative. Ayaw nyo kung maging Prime Minister. O ganito na lang, i-impeach ko si Sara para ako mag-vice presidente. Yun ho talagang nangyayari dito. Noong hindi nakuha sa People's Initiative pagbabago ng ating saligang batas, ngayon naman impeachment nitong si VP Sara. Wag ho kayong magpaloko. Dito sa papalapit na eleksyon, napaka-crucial ho nito. Meron pa hong pag-asa. Wag ho kayo, para dito kay nanay, wag ho kayong mawalan ng pag-asa. Kung nafe-feel nyo parang iniwan na kayo ng pamahalaan, kung nafe-feel nyo parang wala na kayong matakbuhan, wag ho kayong mag-alala. Nandito ho ang mga kandidato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Doc Mata, Atty. Vic Rodriguez, Congressman Rodante Marcoleta, yang si Atty. Jim Bondoc, si Pastor Apollo Kibuloy. Kailangan ho talaga merong dyan, merong konsensya. Kung sakaling merong mga magtatangkang magnakaw, nandiyan si Pastor Apollo Kibuloy. Yang si Senator Bato de la Rosa, Senator Philip Salvador, Senator Christopher Bongo, at itong si Atty. Raul Lambino. Dapat suportahan natin yung mga kandidato na yan. Pero okay sanang bumoto kaso lang pagdating ng oras wala din. Laglag rin ng mga vendors. Kawawa rin ng mga vendors. Kay Duterte po. Bakit po? Bakit po? Kasi maganda naman yung pinapakita nila Quality yung pinapakita nila. Salya. Kita nyo kita nyo Pagka medyo mamula-mula ang kutis, kagaya natin, yung mga yan, merong tamang tulog. Yung mga gusto kay Tatay Digong, yung hindi dry yung mga balat, di ba? Mga blooming ba? Di ba? Rosy chick. Yan si Kuya, di ba? Ibig sabihin, hindi nagdodrogay, di ba? Ganun lang ho yan. Pagka ikaw, suportado mo si dating Pangulong Rodrigo Duterte, malamang sa malamang, galit ka sa droga. Kung ikaw naman, galit kay Tatay Digong, 3 bagay lang ho yan mga kababayan. Kung una, kurakot ka, drug lord ka, o makakaliwa ka. Yun lang ho mga kababayan. O pili na ho kayo dun. Kung galit kayo kay Tatay Digong, pulburon lord ka, drug lord ka, makakaliwa ka, o kurakot ka. Yung mga pinklawan at dilawan, pasok ho dito sa kategorya na to. Mga kurakot at mga walang yayang mga yan. At yung ibang mga nasa kasalukuyang administrasyon, pasok ho dito sa pangatlo. Mga kurakot at mga walang hiya. Yung iba ho naman, yung iba tumatakbo ngayon, pasok ho sila dito sa unang kategorya ng mga drug lord. Anak lang to ako. Yun lang ho talaga. Pagkatapos ng 3 na yun, wala na. 3 kategorya lang ang galit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maliban dun sa 3 na yun, wala na ako nakikitang dahilan kung bakit magagalit kayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung kayo kurakot, talaga magagalit kayo.
yung anti-corruption campaign ni Tatay Digong, talagang nagsipayat yung mga tabatsoy diyan sa House of Representatives nung panahon, di ba? Oh, yung mga mga involved sa droga, nagtumbahan ho sila. Oh, ganun lang naman ho 'yun. Yung mga sino pa ba? Yung mga kurakot. Oh, wala din ho sila. Yung mga makakaliwa, naku, NTFL kakang katapat ho ng mga yan. Kaya dito sa tatlong kategorya na to, kung galit kayo kay Tatay Digong, naku, siya sa atin nyo ng sarili nyo kung saan kayo. Kung kayo naman ay taga-suporta, malamang sa malamang, kayo ay sympathizer noong mga kurakot sa pamahalaan. Kahit na nagsusumigaw na ang kakurakutan nila, pilit nyo pa rin yung pinagtatanggol. Ibig sabihin, meron ito extra category to, higa nga. Merong extra. Meron tayong tatlo at meron hong extra para naman ho ito sa mga taga-suporta. Kung ang inyong anak nagdodroge at talagang kinukonsinti nyo, kasali din ho kayo dito sa ipang-apat. Maliban dito sa apat na to, maliban dito, wala ho tayong nakikitang dahilan kung bakit kagagalitan ng ating mga kababayan itong si Tatay Digong. Tuloy natin si Kuya. So parang wala naman nangyayari. Walang nangyayari dyan, Brad. PDP. Bakit po PDP? Wala, Basta lang. Para maging maayos ang Pilipinas. Sa independent na lang siguro. Bakit po kaya hindi si Nanay? Hindi, kasi yung mga datihan, na yun eh. Alam na nila siguro yung mga para. Eh, siyempre, ano naman natin mga bago. Diba? Yun na. Masyadong sikat. Bakit po kaya? Kasi yung vote na partido, kanya-kanya lang yan eh. Tataasan na pero hindi naman ginagawa. May mga pangako sila minsan na hindi naman pa nila ginagawa. Unlike nabigyan natin ng pagkakataon. Hindi ho natin masisi yung ating mga kababayan kung bakit. Wala yan eh. Ano na yan? Butuhan na naman. Puro pangako. Di matutupad. Dito sa isa na to, Nay, ako na nagsasabi sa inyo, etong 10 na to, itagaan nyo sa ulo nitong si Senator Bato de la Rosa, itagaan nyo sa bato. Lahat ng pinangako ho ng mga yan ay magkakatotoo. Magkakatotoo yung mga yan na hanggat maaari ilalagay nila sa tamang direksyon itong bansa na to. Hanggat maaari. Di ba? Magkakatotoo. Marami hong magiging resulta na talagang magiging benepisyaryo para sa ating mga kababayan. Si Senator Rodante Marcoleta, yung wala nang ayuda. Basta lahat ng kababayan natin kumukonsumo ng 2,000 na peso sa kanilang electrical bill, libre na kagad yung mga yan. Saan ba? Sino ba naman kanino nyo pa naman narinig yung ganyang klase? Di ba? Ganyang kataba ang utak niya. Anong ayuda-ayuda? Sa akin, pagdating ng bill, hindi kakamot yung mga kababayan natin. Automatic, mawi-wave na yan. Wala na silang babayaran. So ang dating nun, magtitipid pa sa kuryente yung ating mga di ba? Ano mangyayari pag nagtipid sa kuryente yung mga kababayan natin? Magkakaroon ng oversupply ng kuryente. Nagkaroon ng oversupply ng kuryente, bababa ang presyo ng kuryente. Talagang napakatalino nitong si Kong Dante, no? Taba ng utak. Independent, baka sakali na magkaroon siya ng pagkakataon may pakita niya sa Pilipino ng magagawa. Siyempre ibang partido na. Ano ni Duterte? Bakit po? Yung si Kuya, yung ibang partido na parang parang takot na takot kay Tatay Digong. Ito. Ito. Ibang partido. Parang parang isa ka doon sa mga naka-survive. Magaling kang bata ka, ha? Langya ka. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Pag naupo si Bibi Sara, maglaylo ka na. Langya, ito. Ibang partido na. Ibang partido na. Di ba, Tay? Ibang partido na. Ano ni Duterte? Bakit po? Ha? Bakit po? Kasi si Duterte marami naman po nagawa eh. Kaya mas maganda kasi si Duterte matapang. Kahit na dahil yung ibang mga drug addict takot sa kanya. Kaya yun ang kagandahan sa kanya. Yung sana yan, ang tawag dito, magsilbing paalaala ngayong papalapit ang 2025 election. Ano ba ang mga dahilan kung bakit mahal na mahal ng sambayan ng Pilipino itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Di ba? Kahit papaano, kahit medyo mahirap ang buhay, pero hindi naman ganito kahirap.
yung mga bangag sa karsada, takot sa kanya. Yun ang importante doon. Yun ang atin dito. Kasi ano yun safety yun di ba? O pagka walang ganun, naku, kurakot na nga, ang hirap pa maglakad sa karsada, takot ka pa, di ba? Ngayon, pagka nagsasara ka ng gate, dapat mabilis, dapat alerto ka. Naku, hindi mo alam kung dami hong bangag ngayon sa daan Ito, rekta ho tayo dito kay Manong Ted Pailon. Makibalita ho tayo sa ginagawang paghahanda ng Commission on Election. Dito sa interview niya dito kay George Garcia. Magandang umaga po Sir Ted, Ma'am DJ Chacha, sa mga kababayan po natin. Magandang umaga rin po. Pinakamainam po ngayon, simulan po natin ang diskusyon. Anong oras po magbubukas ang mga presinto sa Lunes at hanggang anong oras po ito? Update to tayo, update. Sir Ted, sa mga kababayan po natin nakatatanda, may kapansanan, nagdadalang tao, pwede na po kayong makaboto. Eksaktong alas 5 ng umaga hanggang alas 7, exclusive po yan para sa inyo. Ibig sabihin, option lang naman po yan, hindi naman po mandatory. Yung iba naman, na hindi magigising ng ganyang kaaga, pwede pa rin po kayong bumoto ng alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang purpose natin, at least pagka 5 to 7, hindi po kayo masasagi o sasabay do sa karamihan, pipila at the same time napakainit ng panahon sa darating na Lunes. Kung kaya sana, makapunta na sila sa mga presinto ng alas 5 pa lang hanggang alas 7. At yung pong mga mag-a-assist sa inyo na mga kasamahan sa bahay o yung mismong kamag-anak, pabobotohin na rin po natin ng ganung oras para hindi na po sila magbabalikan. Assuming po, Chairman, na sa panahon po ng alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ay hindi po naman ganong karami po ang mga boboto na may kapansanan, nakatatanda, etc. At naandun po yung botante na regular lang. Maaari ba siyang bumoto na? Sinabi po namin sa mga electoral board members na ang diskresyon ay binibigay na namin sa kanila. Ang importante po, laging priority ang nakatatanda. In fact, Sir Ted, kahit nga po sa 7 o'clock ng umaga hanggang 7 o'clock ng hap ng gabi, ay meron po tayong special lane para sa mga nakatatanda at may kapansanan din. So laging priority ang nakatatanda at may kapansanan. Although again, ini-emphasize natin, talaga po halos exclusive yung 5 to 7 para sa kanila. Okay. Ngayon, Chairman, kung yan po ay 5 to 7, lumalabas nga po sabi ng mga guro na baka naman pwede po silang humirit ng overtime pay dito po sa kanilang tatanggapin na ito at kung maaaring po, ito'y maging tax-free. Una, Sir Ted, nagbigay po talaga nilaban ng COMELEC yung pong dagdag na sahod sa kanila o honoraria. Across the board po yan sa lahat, magmula sa chairman ng electoral board hanggang mga support staff, meron po silang dagdag sa eleksyon na ito. Kaya lang po tungkol sa tax exemption, kami po sumusuporta dyan. Consistent po kami, Sir Ted. Kaya lang po kakailanganin talaga ng batas na magkaroon upang ma-exempt sila sa taxation. Again, kung yan po ipupursige, kasama po kami ng ating mga guro sa pagpupursige po ng panukalang batas na magbibigay sa kanila ng tax exemption. Yung po naman pong overtime, meron po kasing circular ang DBM at ang Commission on Audit na ang overtime ay binibigay hindi po sa mga empleyado, hindi pwede sa mga empleyado na hindi empleyado ng isang ahensya ng pamahalaan. So kung halimbawa po, mga guro, pero ang COMELEC po kasi just sa amin sila maglilingkod sa araw ng eleksyon, hindi po kami pwede magbigay ng overtime. Otherwise po, yan po ay i-disallow ng Commission on Audit. Chairman, ito pong babasahin ko, I beg for your indulgence, hango po sa inyong COMELEC resolution, ang tatanggapin po ng mga maglilingkod sa araw ng halalan, chairperson, 12,000, mga miyembro, ito ba yung mga board na binabanggit po natin, Chairman? Opo, tama po kayo, Sir Ted. Ito yung Board of Election Inspectors ba tawag dito? Electoral board members po. Board members. I'm sorry, electoral board members, 11,000, support staff, 8,000, DepEd supervising official, 11,000, technical support staff, 9,000, admin support staff, 8,000. Tama po ito, Chairman? Mga po lahat yan, Sir Ted, lumalabas. Nagkaroon po ng dagdag na tigda 2,000 piso ang lahat na mga maglilingkod sa araw ng eleksyon sa loob ng presinto at kahit dun po sa polling place. Okay, so Chairman, ito pong sweldong ito sa buong Pilipinas po ito regardless sa dami ng iyong botante sa lugar o regardless sa peace and order situation? Sa buong Pilipinas po, regardless po ng mga nabanggit nyo na sitwasyon. At again, yan po ay mabibigay namin, Sir Ted, in less than 10 days
after the conduct of the election. Okay, doon po sa mga maglilingkod sa mga hotspot, no? Dito po sa mga may mga nagpapatayan na, dito po sa mga may sinusunog na. Sila ho ba'y may karampatan pong alerto ho tayo kasi siguro napansin nyo sa iba't ibang dako ng Pilipinas nagkakaroon ho ng patayan ng kuryente. Dito ho sa lugar namin, ang tagal ho walang kuryente tapos laging namamatay kaya napapaisip ho tayo, ito na ho ba yung, kasi nung bata ho tayo, bata pa rin naman tayo hanggang ngayon, meron ho silang kung tawagin gumagapang pagkamadali. Sa mga dyan na, di ba yung mga gumagapang pagka kunyari bukas na eleksyon o malapit na eleksyon, pagka madaling araw, pagka gabi, pagka madilim, doon gumagapang yung mga yan. Nagkakaroon ng gapangan. Hindi lang ho yung mga mag-asawa yung nagkakaroon. Pati ho, panahon ng eleksyon, meron hong gapangan yan. Diba? Kaya alerto ho kayo. Kaya napapaisip po tayo pagka kasi namatay ang ilaw. Ika nga, yung yung kasi mga dyan sa local, mula sa local, for example, sa mayor. Si congressman, meron siyang hawak na mayor. Ngayon, ito si congressman, meron niyang hawak ng mga senatorial candidate. Mula sa taas, bumababa ho yan. Ngayon, kung magkakaroon ng bayaran, magkakaroon ng gapangan, kung makakatanggap po kayo ng sobre, panigurado, hindi lang ho yan galing kay mayor. Mula ho yan sa taas, mula kay senator, governor, senator, congressman, governor, mayor, konsihal, sama-sama ho yan sa isang sobre. Diba? Ganyan ho pagka nagkaroon ng gapangan. Kaya sinasabi ho natin dito, maging mapagmatsyag ho kayo. Kasi merong nagbabantayan yung mga magkakalaban na yan. Pagka namatay ng ilaw, yun na, alam nyo na ho yun. Sure ball na yun, ika nga. Yung sa daan, makakakita na ho kayo ng mga gumagapang-gapang na meron daladalang mga duffel bag, kung tawagin, yung mga pang gym bag. Laman ng mga gym bag na yun, puro sobre-sobre. Kada purok, merong nagtitraining ho sila, para silang mga reserve. Nandun sila sa gilid ng karsada gumagawa. Kasi pag nahuli sila ng mga nagbabantay, mga kalaban nila sa politika, mayayari sila. Di ba? Karagdagan na bayad na maaring tawagin po natin na na risk ano ba tawag doon? Yung pong karagdagan nga po na bayad dahil nga doon sa sitwasyon po ng kanila pong paglilingkuran? Una po muna, Sir Ted, siyempre lahat po ay nakaprescribe sa batas pero gumagawa ng paraan ng COMELEC. For example, yung nakalagay po sa batas ay minimum na service incentive leave simula noong 1985 na election code natin ay 5 days. Ang ginawa po ng COMELEC ngayon, for the first time, ginawa po nating 10 days. Kasi sabi naman ng batas, minimum So at least, pwede po kami tumaas. Doon sa 5 days, ginawa nating 10 days service incentive leave. Mm-hmm. Kahit nga po hindi tayo nagpaalam sa DepEd at saka po sa kahit anong ahensya ng pamahalaan, yan po ang diniklara ng Commission on Elections. Number 2, meron po kaming nakaraan na parang trust fund, Sir Ted, na yan po more or less 40 million pesos na kung sakasakali, wag naman sana, na may isa tayong electoral board member na magbubuwis ng buhay, meron po tayong kalahating milyon na maitutulong po. Doon naman po sa mga injuries na pwede po masuffer po nila, katulad nung nakaraang barangay SK, may natuklaw ng ahas o kaya may nabangga ng isang tricycle, nakatulong po tayo ng 250 to 300,000 para po naman sa pagpapagamot po nila. So meaning walang hazard pay, Chairman? Wala po, Sir Ted, sapagkat wala po kasing piniprescribe na batas and therefore madidisallow po yun ng Commission on Audit. So regardless po, whether ikaw ay magsimula ng alas 5, matapos ka ng alas 2 ng hapon o earlier than 7 p.m., kumpara doon sa abutin man po ng over 7 p.m., pareho lang ang bayad. Yes po, Sir Ted, sapagkat ang sabi po, hindi naman siya salary o hindi naman siya wage, kung hindi isa lang siyang honoraria. Okay, sige po. So klaro po yan sa lahat po ng ating mga guro na maglilingkod po dito. Okay, may tanong lang po si Chacha bago po ang aking pang ilang katanungan. Go, Cha. Yes po. Chairman, paliwanag lang natin since sa pag-usapan na natin ito pong allowance sa mga electoral board members or teachers. Dito po sa BARM, merong mga guro na nag-back out or na-disqualified po bilang mga election board members. Ano pong rason nito, Chairman? Opo, dyan po sa Cotabato City, 10 at doon po sa buong BARM, 20, more or less 30 po sila. Well, of course, natutuwa tayo sapagkat kumpara nung 2020
two elections, alam niyo po yung buong syudad ng Cotabato City nag-withdraw ang mga electoral board members kung ano man po mga kadahilanan, pero again wala tayong kinasuhan kahit isa po sa kanila. Ngayon po dito nag-withdraw sila dahil sila po ay related doon sa mga tumatakbo sa mga lugar, sa munisipyo o probinsya kung saan sila naglilingkod. Yung iba po talaga ay dahil sa karamdaman, yung iba po medyo may edad and therefore nag-back out na lang po sila. Ang maganda naman po nito, meron po tayong hinanda na 9,000 na tinrain at DOST certified na mga PNP personnel na pangpalit kung sakasakali na may mga magbaback out na electoral board members. Oo, tama po ba doon daw sa Cotabato City, Chairman, meron daw 10 teachers na nag-back out dahil sa security. Yung Cotabato lang po ba yung tinitignan natin na may ganitong concern, and ano pong ginagawa ng COMELEC para matugunan yung mga ganitong issue? Well, ang binigay po ng dahilan sa amin doon sa 10, at totoo po yung 10 yan sa Cotabato City, ang kadahilanan po ay dahil nga sa related doon sa mga tumatakbo ilang konsehal, yung iba naman po dahil nga sa karamdaman. As to whether may ibang reason sila, hindi po yan ang kanilang ibinigay sa atin. Ano po ang ginagawa natin? Meron po tayong mga pampalit na mga PNP personnel na pwede pong pumalit po sa kanila. At again, ito po ang commitment ng COMELEC. Katulad ng ginawa natin noong 2022 at ng barangay and SK elections, bagamat hindi po talaga, hindi naman po mandatory ang paglilingkod sa araw ng eleksyon ng DJ, Sir Ted, hindi po kami magkakaso sa kahit na sino na mga guro kung yan po ang magiging mangyayari sapagkat paniniwala natin, bayani ang mga guro, hindi dapat silang kinakaso. Amen. So, klaro na. Chuck, kung ang maglilingkod po bilang bahagi po ng electoral board sa mga paaralan sundalo o pulis, yung sweldo ng teacher mapupunta po sa kanila. Tama po kayo, Sir Ted. Bagamat nakapag-advance na po kami, nung mag-train kami ng mga guro, ibang separate po yun na amount, pero kasama po talaga yon. Dahil hindi natin mapipigilan kung ayaw ang isang guro dahil po sa bagong Education Act natin, hindi na po mandatory ang ating pong paglilingkod sa araw ng eleksyon. So clarify natin, Chairman, yung mga balita po na lumabas na nag-back out dahil sa safety concerns, wala pong katotohanan yun at wala tayong area na ganoon po ang nangyari. Wala po yung 30 na nasa Bangsamoro kasama yung 10. So more or less 20 yung Bangsamoro, 10 ang Cotabato City dahil na po sa karamdaman lang at dahil sa relationship doon sa mga tumatakot. Mas maganda po yon. At least sila na yung voluntary nag-inhibit para lang po hindi sila pagdudahan habang naglilingkod as member ng electoral board. Okay. Ano mga hotspot ngayon natin, Chairman? Ano pong mga regions ngayon, lalawigan, if you may, na ngayon po ay tinuturing po na hotspot ng COMELEC? Sir Ted, meron po tayong 36 na red category areas. Kasama na po dyan, alimbawa, ang ilang munisipyo dyan sa Abra. Meron din pong ilang munisipyo dyan po sa may bandang Camarines Sur. At meron po tayong 2 dineklara na COMELEC-controlled areas. Yan po ang Datu Udin Sinsuat sa Maguindanao North. At meron po, at doon po naman sa South, ang Buluan, Maguindanao. Sa iba pang area, Sir Ted, naka-red category lang sila. For example, Sharif Agwak, at ibang lugar dyan sa Basilan sapagkat doon sa sitwasyon na nangyari ng mga nakakaraan lamang, and at the same time yung kasaysayan nung mismong lugar na kalimitan mayroong kaguluhan. Pero alam niyo po, mas mababa di hamak ngayon ang ating pong naideklara na red category areas. At again, 2 lang po ang ating COMELEC controlled area. Sa kasalukuyan, meron po tayo simula noong October na 40 election-related violence, Sir Ted, at yung pong 40 na yan, confirm po yan, hindi po nangangahulugang may namatay, basta po nagkaroon ng violence, dyan po ay election-related violence, at mas mababa po yan nung pong 2019 na more or less 120 at 2022 na more or less mahigit din 100 na election-related violence. So sa ngayon po, ano pong lugar, Chairman, again please, pasakalaman po ng ating tagapakinig, ang totally under COMELEC control? Datu Udin Sinsuat po, dyan po sa Maguindanao North, at ang Buluan, Maguindanao, dyan naman din po sa Maguindanao South po. Okay. Ngayon, Chairman, ito pong usapin po ng mga ban ngayon pong almost Friday, Saturday, Sunday. Ano po ang ipagbabawal? Hanggang anong oras po ito sa pagpasok po ng papalapit na pong araw ng Lunes? Ano po? Pati po sa mga patalastas at pangangampanya ng kandidato, including the liquor ban, Chairman. Apo, Sir Ted, una-muna, pinagbawal na natin first time sa kasaysayan din ng ating halalan. Walang distribution ng ayuda mula pa noong Mayo 2 hanggang Mayo 2. Naku ng toko. Ito naman si Chairman George Garcia, bulero talaga eh.
Ang dami na ho, kaliwat kanan yung mga namimigay ng ayuda. Lalo na yung mga congressman, yung mga incumbent ha, diyan sa House of Representatives, nagsusimigaw ang mga ebidensya. Ayun, pinagpaliwanag ho sila. Showcause order itong si Luis Tro, yan si Dan Fernandez. Pero nako, napakarami hong mga ebidensya sa social media. Talagang meron nung silang ginagawang paglabag. Pero ano pa rin, showcause pa lang. Pero panigurado, pagkakaalyado yan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, automatic na ho yan. Ano na yan, kumbaga disqualify na. Kasi po yan. So completely wala po tayong nababalitaan, nalalaman o nakikita na nagdi-distribute ng ayuda mula po nung Mayo 2 at yan po itatagal na sa mismong araw ng eleksyon. Ngayon po yung issue ng pagbabawal naman sa pangampanya isang araw bago mag-eleksyon sa linggo. In fact, sa 12:01 sa pagitan ng Sabado ng gabi hanggang pa 12:01 ng linggo, bawal na pong mangampanya ang mga kandidato. At sana yung mga naglalakihan natin tarpulin, baka pwedeng makipatanggal na sa mga kandidato. At nangangahulugan yung pagdidistribute po ng ating mga polyetos, yung ating mga sample ballots, bawal na po yan mula linggo pa lang, lalo na sa araw ng eleksyon na gumagamit pa yung iba ng mga bata para hindi naaaresto. Pinagbabawal po natin yan. At sana ma-report sa atin, ma-file natin ang kaso yung mga magbabayolate po yan. Yung liquor ban, again, isang araw bago mag-eleksyon, bawal na rin po yung magpapainom o magbebenta ng ating pong mga alak. And therefore, kabilin-bilin na natin sa mga nagtitinda, itago nyo na po muna yung mga alak na yan dahil po pinagbabawal din natin yan. 12 midnight po. Yun na nga ba sinasabi natin? Itago niya na daw. Bili na ho kayo. Bili na ho tayo. Yun na nga, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.